Hello guys! For today's video, bibigyan ko kayo ng tips para sa mga baguhan at gustong pasukin ang larangan ng pagkakambing. Ang videong ito ay para sa mga baguhan na bumibili pa lamang ng mga inahin na kambing sa iba't ibang farm, kaya naman sa mga middleman or sa mga buy and sell. Ginagawa ko ito upang maging aware kayo sa mga bogus buyer na nagbibenta ng mga alagang kambing. So ngayon mga ka-agribukid, ang tips na aking sasabihin ay mga uri ng kambing na hindi nyo dapat pwedeng bilhin or gamitin, katulad ng mga tomboy na kambing. Opo, tama po kayo. Merong mga kambing na tomboy. Mukhang di usual ito, pero meron po talaga. Sinasabi ko ito sa inyo, lalo na sa mga baguhan, upang maging aware sa mga bibilhin nilang mga kambing. Ang mga tatlong senyales na tomboy ang inyong alagang kambing ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang inahin na patuloy na nangangasta at hindi nabubuntis. Pangalawa, may lawit sa ari ng babae. At pangatlo ay may dalawang kasarian ang alaga nating kambing at hindi natin ito malaman o matukoy kung ano ang kasarian nito. Unang tips ay ang nagkakasta ang mga inahing babae ngunit hindi ito nabubuntis. Paano ba malalaman kung ganito ang inyong alagang kambing? Mapapansin nyo ito sa tuwing may nagpapakastang ibang inahing kambing at ang kambing na tomboy ay kumakasta din. Minsan ay normal lang sa mga babaeng kambing ang pagsakay sa iba pang kambing na babae dahil ito ay senyales na nag-hit ang inahing kambing. Ngunit kapag ang doe na kumakasta at hindi nabubuntis, tomboy na ito mga ka-agribukid. Mostly, nangyayari ito sa mga matatanda ng kambing, nakukunan at mga sobrang taba na hindi mabuntis-buntis, na maaari din maranasan ng mga dumulagang kambing. Pangalawang tips ay ang may lawit sa ari ng babaeng kambing. Katulad sa inyong nakikita sa video, ganyan ang itsura ng tomboy na kambing. Paano naman naging tomboy to? May ari naman siya, di ba mga ka-agribukid? So bali, maglalandi ang kambing na yan, ngunit hindi napapasukan ng ari ng lalaking kambing dahil may nakaharang sa kanyang ari. Kaya naman, walang tsansa na mabuntis ang alagang kambing. Mostly, makikita ito kapag bata pa lang ang kambing. Kaya habang maaga pa lang, kailangan na itong i-dispose at palitan ng bago. Or kaya naman, huwag nyo nang bilhin ang ganitong kambing kapag may nakita kayong nagbebenta sa inyo. Ang pangatlo naman ay meron siyang dalawang kasarian. Meron siyang pangbabaeng kasarian at panglalaking kasarian. Alam mo mga ka-agribukid, napaka-rare nito or hindi ka panipaniwala. Ngunit meron talagang ganito mga ka-agribukid. Katulad ng nakikita nyo sa video, ako mismo ay nasaksihan ko ito mga ka-agribukid. Kaya dapat mag-ingat sa mga ganitong kalagang kambing. Ang pangatlong tips na aking sinasabi ay more on male genes ang umiiral dito. Kumbaga sa tao, mataas ang kanyang testosterone, kaya nag-aasawa ito. Ngunit, hindi naman ito nakakabuntis ng alagang kambing. Ang third na tips na ito ay parang abnormal ang kanyang genes. Maaring same genes ang parent stock nito, kaya nagkaganyan ang kinalalabasan. Kumbaga, inbreed siya mga ka-agribukid. So ngayon mga ka-agribukid, tapos na tayo sa ating usapin. At hoping na maging aware kayo sa mga bibilhin nyong mga alagang kambing. Lalong-lalo na sa mga baguhan sa pagkakambing. At sana makatulong ito ng malaki. So yun lang mga ka-agribukid. Thank you and God bless.